14 na taon na ang lumipas, biglang tumigil ang luha ng buhay. Ang lindol at tsunami noong 2011 ang naging sanhi ng sakunang nuklear sa Fukushima, nagpalikas sa 116,000 katao at nag-iwan ng mga komunidad na parang naipit sa oras. 10,000 tao ang natulog sa kalsada sa panahon ng 37 degree na temperatura. Tumakbo ang mga nakaligtas sa mga paaralan, ospital at bahay-alagaan na pansamantalang kanlungan ng mga may sakit, matatanda at nawala ng tirahan. Makikita mong desperado nilang pinagsasama-sama ang lahat. Nang matunaw ang planta ng nuklear sa Fukushima, kumalat agad ang radyasyon sa rehiyon kaya napilitan silang lumikas sa mga kanlungan. Kamusta mga kaibigan? Kakadating lang namin dito sa isang abandonadong ospital sa Fukushima. Grabe, parang apocalypse talaga at ang dami pang gamit na naiwan sa loob. Sa tingin ko halos lahat nandito pa rin. Sa loob ng Red Zone, naroon ang isa sa pinakamalalaking ospital ng Fukushima. Dati ipinagmamalaki ng rehiyon, Singaw ay naging lugar ng takot at pagkawala. Nang tumama ang lindol, agad inakyat sa itaas na palapag ang mga pasyente. Itinulak ang mga wheelchair at kama pataas bilang paghahanda sa tsunami. Pero nang sumiklab ang crisis nuclear, iniwan na lang bigla ang lahat. At hindi lang ang ospital na ito ang lugar na tila tumigil ang oras. Sa di kalayuan, naging kanlungan din ang isang bahay-alagaan. Unis siya by to skit, matatanda at mga gagamitan ay pumuno sa mga pasilyo nito. Tumigil ang oras dito noong Marso 2011 at hindi na muling umandar. Sama-sama, ang dalawang lugar na ito ay nagkukwento ng parehong kwento ng mga taong napilitang tumakas agad-agad na iniwan hindi lang ang kanilang mga gamit kundi pati na rin ang buong buhay nila. Isang rehiyon kung saan tumigil ang oras sa loob ng 14 na taon at kung saan nananatili ang mga alaala ng sakuna sa bawat bakanting kama at bawat tahimik na silid. Paalala, mahigit 60% sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe, kaya pakiusap mag-subscribe na kayo. Isang segundo lang at ibinubuhos ko ang lahat sa mga video na ito. Tara, simulan na natin ang pakikipagsapalaran. Kaya naniniwala ako na ang lugar natin ngayon ay ang station ng mga nurse. At siguro dito ko mag-check-in. Makikita mo na lahat ng mga dokumento at papeles ay nandoon sa loob. At meron tayong mga bote ng juice. May iba pa bang juice dito? Wala na, ubos na yun. Hindi ako makapaniwala dito. May mga diaper tayo. Marami ring diaper dito. Sa palagay ko para talaga sa matatanda ang ospital na ito. Ayos ito. Napakatandang telebisyon na may parang radyo. May mga wheelchair pa rito. Iba-iba ang mga ito. Mukhang komportable ang isa. Habang naglalakad sa loob, nakakakilabot parang bumalik sa nakaraan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ipakita ang dami ng bagay dito. 0.24. Oh, ayos na yan. Sige, sabi ko dumaan tayo sa hallway na to. Mabigat ang hangin. May mga kama sa kwarto na dating pahingahan ng matatanda. Mukhang dito nagpapahinga ang mga pasyente dati. Oh, may mga gamit dito sa kwarto na to. Sino kaya ang may alam kung gaano nakatagal itong sarado? Siguradong sobrang dumi at maalikabok sa loob. Palagay ko may baboy ramong dumaan dito. Malalaman mo kasi yung ibang pinto, yung ilalim nito parang nabasag o nabuksan. Itong mga kwarto sa kanan ko ay mga silid ng pasyente lang. Mukhang nilinis na ang mga ito. Oh, wala na talagang laman ang mga yon. Pakiramdam ko may mga kama sa bawat sulok. Malamang ganito ang itsura ng isa sa mga kama nun. Ano ang nasa loob nito? Kusina pala ito. Hala, amoy dito sa loob. Mas okay pa parang bulok na karne sa freezer. Sige, siguro dapat subukan na nating umakyat sa itaas ngayon. Ay, may pinsala sa tubig sa ibaba. May kutob ako sa ibaba, papunta yon sa kabilang gusali.
Kaya subukan nating mag-ikot dito sa hallway na to. Parang maliit na kusina ito. Sige, halos pareho lang ng ayos ito sa unang palapag. Ito naman ang isa pang front desk kung saan pwedeng makipag-usap ang mga pasyente sa mga staff. Oh, ano kaya ang gamit nito? Ano sa tingin mo ang nasa loob nito? May nangongolekta ba ng mga gamit? O baka naman labahin lang ito? Oo, tingin ko labahin nga ito. Nakikita ko na may mga damit sa loob nito. Dahil pareho ang ayos, tingin ko ganito rin ang itsura ng unang palapag dati. Makulay ito, parang may mga kulay ng Pasko. Sa unang palapag, tiningnan natin yung bulwagan na yon, pero hindi natin nakita yung mga kwarto sa bahaging ito. Oh, mga silid lang ng pasyente. May sarili silang medyo magandang balkonahe dito. Ay wow, ang daming gamit dito sa isang to. Yung ibang unang kwarto, may kwento na, may litrato ng pamilya sa counter at regalong nakasabit sa pader. Hula ko, dito rin sila nakatira dati. Makikita mo ang ilan. Mga regalong ipinapadala ng pamilya sa kanilang lola. Mga bagay na dati nagbibigay saya, ngayon ay iniwan at nakatambak na lang dito. Sobra din ang dami ng mga ito kumpara sa iba. Nakakalungkot makita na ang mga regalong ito ay dating espesyal pero ngayon ay basta na lang iniwan dito. Narito ang kamas sa kabila. Ang gaganda ng mga bota na yan. Parang gusto kong lumabas dito. Mukhang matagal nang binuksan ito ni Noah. Dito nila isinabit ang kanilang mga medyas. Tingnan natin kung mabubuksan natin ito. Sobrang kalawang na, hindi man lang gumagalaw. Baka makahanap tayo ng ibang kwarto na may pintong mabubuksan. Ito ang kanilang pinagsasaluhang banyo. Kahit saan ako lumingon, may bakas ng mga buhay na biglang natapos. Isang stuffed toy na naiwan, mga personal na gamit na nagkalat sa mga kwarto. Ang maliliit na detalye ang nagbigay ng personal na pakiramdam sa lugar, parang pinaka-cute na stuffed toy na makukuha mo. Sabihin mo sa ibaba kung fan ka ni Totoro, mukhang maganda ito. Ang ganda talaga nito. Parang pinagsasaluhang balkonahe ito. Hindi ka talaga magkakaroon ng masyadong privacy kung ganito. Madali kang makasilip sa kwarto ng iba, pati banyo pwede mo ring masilip. Oh, heto makikita mo kung gaano nakalago ang mga halaman sa complex na ito. Makikita mo ang ilang mga inabando ng sasakyan doon. Siguro maganda talaga ang lugar na ito noon sa isang panahon. Ang sarap makahinga ng sariwang hangin pero balik na ulit tayo sa loob. Isasara ko ulit ito para hindi masira ng panahon ng kwarto. Tingnan muna natin ang isang kwarto bago magpatuloy. Marami ring gamit dito. Naalala ko dito ang kwarto ng isang teenager. Napansin ko rin na may ikatlong palapag. Oo, sa tingin ko dapat mabilis lang nating silipin ang itaas sa ikatlong palapag. Bago tayo lumipat sa susunod na gusali. Malamang papunta iyon sa bubong. Minsan akala ko may yabag akong narinig pero tunog lang pala ng tumutulong tubig sa mga ruler. Yung palang naririnig ko ay tubig sa bara. Ay grabe. Oo, ang tanging paraan para makapunta sa susunod na gusali ay sa pamamagitan ng ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag ay puno ng mga mesa at upuan parang natigil sa gitna ng paglikas. Ay may television pala. Bumalik tayo sa ibaba pero sa tingin ko silipin muna natin ang isa sa mga kwarto sa kanan.
Sa kwarto, natutuyo ng araw ang mga kalendaryo sa dingding, may mga litrato ng babae at nagkalat ang magasin sa sahig. Napaisip ako, sino kaya ang mga pasyente rito? Nako, kawawa naman ang mga magasin. Gusto ko lang malaman kung sino ang mga pasyente at edad nila dito. Lahat ba ng edad nandito o matatanda lang? Kasi parang bahay ampunan ng matatanda ang dating sa parte ng gusaling ito. Oo, may balkonahe rin sa bahaging ito. Oo, ganyan nakasukal ang itsura dito sa bahaging ito. Medyo malala na talaga. Sige, siguraduhin lang natin na wala tayong nalalampasan. Sa itaas, sigurado akong ito ang magdadala. Papunta sa rooftop, mas mataas at may naririnig na kaluskos. Nakatigil ang mga elevator sa taas. Mga makina lang yon para sa mga elevator. Nakalocket. Nagtataka ako kung bakit ang daming tubig. Sa tingin ko galing ito sa tubo kasi matagal nang hindi umuulan. Noong una, akala ko salamin yon pero pinto pala sa loob ng pinto. Grabe, saan na kaya tayo ngayon? Bagamat elegante ang disenyo ng ospital, ginawa pa rin itong maginhawa at hindi lang clinical. Maganda rin talaga. Pero talagang makukulay sila. Nakalock yan. Mukhang wala masyadong laman dito. Mukhang sarado ang mga kwartong ito. Sa loob, may malalaking kwartong puno ng siksikang kama at upuan. Muli maiisip mong nagmamadali ang mga staff dito, desperadong inaalagaan ang lahat sa gitna ng kaguluhan. Pakiramdam ko dati itong kantina, dito lang lahat sapatos nila. Teka, silipin natin dito saglit. Nakapunta na tayo sa kabilang side dati. Kaya siguro dapat tayong bumalik sa ikalawang palapag at tumawid sa isa pang tulay papunta sa huling gusali. Maganda ang tulay na ito, gusto ko ang disenyo nito. Akala ko dati balat ng ahas, yung pala kabute. Mga bagay na mapapansin mo lang sa matagal nang di nagagalaw na lugar. Halos mukhang balat ng ahas. Habang lumalalim ako, lalo pang nagiging random ang mga kwarto. Oh, parang laundry room ito. Parang opisina ito, Dang. Mukhang nagsisimula na silang tanggalin ang ilang mga telebisyon at pinagsasama-sama dito. Mukhang silid pulong ito. Ang ganda ng silid para sa pulong na ito. Siguro ito na ang pinakamalinis na kwarto na nakita natin. Punong-puno ng mga libro ang mga estante at nakakita ako ng mga litrato sa frame ng mga taong mukhang mayaman. May mga juice bowls na maayos na nakasalansan sa sahig na parang may balak pang bumalik ang may-ari. Tingnan mo ba, baba tayo dito? Oh, ano itong makinang ito? Mobile na sining? Hindi talaga ako sigurado. Kung sakaling alam mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Grabe pugad ng bubuyog to. O kaya, hindi ko sure kung ipapakita ang pugad ng bubuyog. Baka merong isang bagay dito at gumawa ng pugad ng bubuyog sa loob ang mga bubuyog.
Oo, may ilang patay na bubuyog akong nakikita. Grabe yun. Ano? Paano nila ito naiiwan? Hindi ka panipaniwala yan, pinakawalang kapantay sa Fukushima. Isang radioactive na pugad ng bubuyog sa isang display. Astig itong maliit na tulay na to. Pero ang talagang nagpagulat sa akin ay ang mga kwarto na parang sa psychiatric para ito sa mga pasyente na medyo pasaway. Maliit na selda na may rehas ang kubeta, 2 butas sa pinto at mga gasgas na ukit sa pader. Di ko inasahang makakakita ng ganitong lugar sa ospital. Napaisip ako tungkol sa mga taong nanatili dito. Nisip ko kung anong gamit nila sa pag-ukit niyon. Noong nangyari ang sakuna sa Fukushima, kinailangan nilang ilabas sila rito. At ganito pala. Dinadala nila ang pagkain dito. Grabe ang labo nito. Hindi ko inasahan na makikita ko ito sa ospital. Heto na ang huli. Halos pareho lang din sa iba. Mas marami pang paradahan ng sasakyan sa side na ito. Pakiramdam ko kung sino man ang tumuloy dito ay parang wala sa sarili para magawa yon. Ang astig nun doon. Hindi pa talaga natin nasisilip ang kwartong ito pero mukhang isang maliit na pahingahan. Kakaiba na lang na nandoon ang mga selda ng psychiatriko. Natutupi ang kutsilyo. Ano yan? Eye crops? Wow. Ang daming kung ano-anong bagay dito sa sahig. Parang bakit ka magkakaroon ng electric shavers dito? Isa lang itong malaking lumang lounge room. Nasa 2 palapag na tayo. Maraming gamit sa palapag na ito kumpara sa 2 palapag. Grabe pare, ang sama ng amag dito. Anong mga klaseng kwarto ito? Sa tingin ko mga opisina ang mga ito dati, tapos yung iba ginawang mga kwarto ng pasyente. Punong-puno ng gamit ang 2 palapag kumpara sa iba. Kumalat ang amag sa mga pader. Mga opisina na ginawang pansamantalang kwarto ng pasyente, parang hostel na nasa pagitan ng kaayusan at pagbagsak. Ay, maayos tong kwarto na to. Ang daming itim na amag. Ayokong magtagal dito. Tingnan mo ang manikang nakakuha ng attention ko. Medyo nakakatakot. May dugo pa ito. Inaakala kong nasa intensive care unit tayo. Kaya nasa huling gusali na tayo ngayon. Tingnan mo itong vending machine ng pagkain. May gatas ito. Tiyak na bubulok na yun sa loob. Ay, ang ganda nito. Parang function room. Gustong gusto ko ang ilaw dito. Ang ganda ng hallway na ito. Malapit sigurong may namulaklak na bulaklak dito dati. Wow. Mukha lang naman itong karaniwang opisina. Yan ay isang labasan. Ilan pang mga opisina ayos sa isang Olympus na camera. May ilang tropeo dito. Kakaiba na may natutulog sa opisina. Tingnan mo yung nasa florera. Handmade na Japanese samurai manika ito. Ito ay isang safe. Oh, tama.
Mahirap buksan ito. Tingnan mo ang mga bobblehead. Si Tiger Woods ito. Grabe, halos dumidilim na. Karaniwan, ang surgical theory ay nasa itaas. Tingnan mo ang tanawin. Oh, marami pa akong nakikitang inabandon ng kotse doon. Hindi nga. Wow. Ang laki ng gym na ito. Habang nilulubog ang araw, tinapos ko ang pag-e-explore. Ilang araw lang ang lumipas, napunta ulit ako sa isang abandonadong lugar na parang lumang bahay ampunan. Pagpasok ko sa susunod na gusali, agad akong kinilabutan. Dito nanirahan ang mga matatanda kung saan inalagaan sila ng mga doktor at nurse. Nandito pa rin ang mga kwarto. Ang sinumang nanatili sa kama may litrato ng pamilya niya sa ibabaw ng mesa. Sa tingin ko, kumpara sa ibang kama, madalas bisitahin ng mga kamag-anak ang taong nananatili dito. Mukhang maraming regalo ang nakadikit sa board na ito at ganyan ang itsura niya doon. Mukhang mabait na lola, naisip ko lang kung ano kaya ang nangyari sa kanya nung naganap ang sakuna. Sana ay ligtas siyang nakalikas. Oo, hindi ako makapaniwala sa dami ng gamit na naiwan dito. Parang huminto ang oras. Habang naglalakad ako rito, nararamdaman ko. Habang naglalakad ako sa mga kwarto, parang dumadaan ako sa mga sapot ng gagamba. Ano ba ito, ang daming sapot ng gagamba dito? Halos hindi na kami makakita. Hindi ko nga alam kung nakukuha pa ng camera ko to. Mukhang parang may lolo na tumira dito. May kalendaryo dito. Natapos ito noong Marso 3, 2011 kasabay ng sakuna sa Fukushima. Pare, ang lungkot makita na naiwan lahat ng regalo mula sa pamilya. Maraming litrato ang nakapaskil sa dingding ng kwartong ito. Mukhang masayang-masaya silang lahat na nandito. Mukhang maganda ang bahay ampunan na ito. Ang cute naman ng stuffed toy na ito. Narito pa ang isang kalendaryo. Sikat talaga ang mga atraksyong ito sa lugar na ito. Tapos ilan sa mga ito ay sarado pa rin. Sige, tiningnan naman namin ang karamihan sa mga palikuran. May isa pa dito at nakasulat doon na palikuran sa wikang Hapones. May ilan ka pa rin kagamitan. Parang isang electrical surgical pump ito. Mukhang may mga taong nagpapahinga rin sa sahig dito. Habang lumalalim ang paglakad, nakakakilabot makita ang dami ng bakas ng buhay dito. Parang nagmamadali silang maghanda ng lugar para sa mga pasyente noong sakuna. Talagang naisip ko ang kaguluhan ng sandaling iyon. Siguro ito ang front desk, kaya ibig sabihin malapit lang ang pasukan ng lugar na ito. Hula ko dyan sa hallway na to. Oh, kumpleto na lahat sa counter. May mga taas na pa para sa green tea. Ang creepy ng pakiramdam dito at sobrang tahimik pa. Maganda ang kisame. Nandito pa lahat ng mga papeles mo. Maganda rin ang printer na yan. Lahat ng mga bagay na ito ay kontaminado na, kaya alam mo na wala na silang silbi. Sa palagay ko, kapag oras ng gibahin ito, itatapon na lang nila lahat ng gamit dito. Hindi ko akalain ganito pala ang mga PC natin noong 2010. Tingnan mo ang kwartong ito. Nakalagay dyan, kainan. Habang umiikot ako, iniisip ko kung ano ang nararamdaman ng matatandang pasyente rito. Takot, may sakit o sugatan. Habang malayo ang pamilya nila, nag-aalala sila sa kaligtasan at nananatili pa rin ang takot sa lugar na ito. Sige, siguradong may paraan papunta sa kwartong yon. Oh, tingin ko dito ang daan. Oh, ang daming amag.
Hula ko lang. Dati itong kainan pero ginawa na nilang palikuran. Alam mo, malamang marami talagang tao ang pumunta dito noong panahon ng sakuna at kailangan nilang alagaan ang mga iyon. Siguradong nakakatakot ang mga sandaling iyon. Maraming palatandaan dito. Kitang-kita mong minamadali nilang pagsama-samahin ang lahat. Pag-isipan mo. Mga matatanda ang mga ito, baka may mga sugat sila, baka may sakit din. Uy, tingnan mo to. Tingnan mo yan. Tingnan natin ang mga vending machine. Buong buo pa rin. Kahit saan ako tumingin, may mga paalala ng araw-araw na buhay. Buo pa rin ang mga vending machine na may merienda at inumin. May mga kamalang kahit saan. Iniisip ko gaano kaya katagal sila dito. Kasi sa huli, alam mo naman, kinailangan talagang lumikas ng lahat mula sa buong rehiyong ito. Ay, ang ganda nito. May traditional na tatami na sahig, mukhang dito natutulog ang mga tao. Ano to? May Tokyo Electric Power Company towels tayo, kumpanyang namamahala sa kuryente at may-ari ng planta ng nuklear. May isa pang daan dito. Pakiramdam ko, alam mo yon, abala sila sa pag-aasikaso ng lahat at marahil iniwan nila ang pagkain at merienda para sa mga taong nagmamadaling pumasok dito. Nakikita ko na may mga inumin, tasa at ilang merienda sa mesa na ito. Baka dinadala rin nila ang ibang pasyente sa field trip. May isa pang front desk, mga lata ng miso soup na nagkalat sa sahig pagkaing pinagpiestahan ng mga hayop at mga bote ng tubig na kalahati pa ang laman. Parang umusad ang mundo pero nanatiling nakulong ang lugar na ito sa isang sandali. Mukhang nabuksan na silang lahat. Maliban kung may gumawa nito. Tingnan mo yan, may ilan sa mga bote na may laman pang tubig. Ang dami pang sapatos na naiwan dito, yung iba nga nakabalot pa sa plastic. Medyo kakaiba pero mukhang may ilan sa mga sapatos na may marka pa. Parang may mga salita na nakasulat sa likod ng mga ito. Hula ko lahat ng lata sa sahig ay miso soup. Nakikita ko yung kahon nito. Siguradong ito ang pangunahing pasukan. Alam mo, dito nila chine-check-in ang mga pasyente. Hindi naman masama ang itsura ng mesa na to. Maayos pa rin ang pagkakasetup ng computer. Oh, mga banyo pa ulit ito. Siguro dapat nating silipin. Malapit na tayong matapos sa pag-explore ng complex na to o iba ito kumpara sa mga na-explore natin kanina. Mukhang kung sino man ang tumuloy dito kasi may kasama itong parang pribadong silid na may tatami. Kahit tahimik, kapansin-pansin pa rin ang detalye. Narito ang kwarto na may sariling tatami area. Kailangan pa nating magbanyo, may mga nakasabit pang damit at hindi pa tapos ang mga puzzle. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapaalala na tahanan ito ng isang tao, hindi lang basta pasilidad. May dagdag na palikuran din dito. Dadaanan ko lang ito ng mabilis. Oo, wala namang kakaiba, parang kapareho lang ng ayos ng ibang mga kwarto. May bag sa kama sa kwarto na ito. May ilang kwarto dito na nagulat ako. Nakakita ako ng bag sa kama. Sa mga sulok may nakatagong maliit na altar at mga regalo nung araw ng mga puso. Mukhang maliit na altar ang counter na ito. Ito na ang huling palikuran. May sopa ito. Mukhang parang isang sulong kwarto ito. Oh, may isa pang gusali na kailangan pa nating tuklasin. Hindi ko alam paano makarating doon pero dapat nakakabit yon sa gusaling ito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang tutubi na ito. Malalaki talaga ang mga tutubi sa Japan. Marami pang patay dito. Mukhang na-trap sila o umaabante na tayo. Sa tingin ko para sa mga residente ang daan na ito sa hallway. Sa tingin ko pwede ka ring tumira dito nun. Kaya titingnan natin kung ano ang meron dito sa paligid.
wala talagang pumupukaw ng pansin ko. Mukha itong parang tray na makina. Siguro dito nila nilalagay ang pagkain or dito inilalagay ng mga tao ang kanilang tray kapag tapos na silang kumain. Oh, maganda itong bakuran. Sobrang dami na ng mga halaman. Baka pwede nating tingnan ng ilan sa mga kwarto mamaya, sigurado ako. May laman pang mga inumin ang mga vending machine na ito. Sige. May ikalawang palapag ang bahaging ito ng gusali. Pero unahin muna nating tuklasin ang unang palapag. At dito banda, may nakatalagang lugar para sa paninigarilyo. Grabe, ang laki ng complex na to. Mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Siguro, para makapasok ka sa mga apartment, kailangan mong lumabas papunta sa mga courtyard. Dahil papasok na tayo sa dulo ng pasilyo. Oo, hindi ko pa nakikita ang pintuang papasok sa apartment. Saan kaya ako naroon? May mapa dito. Tingnan natin ang sasabihin ng Google Translate. Kaya pala Rainbow House ang tawag sa second floor. Wala rin namang tulong ito. Base sa itsura nito, parang dito sila nagsasagawa ng mga event at pagpupulong. Puno lang ng mga wheelchair at upuan ang kwartong ito. Parang ito yung lugar kung saan dati pinagsasama-sama ang mga residente. Siguro para sa mga meeting or nung dumating ang utos ng paglikas. Mapapaisip ka talaga, parang ang daming kaguluhan na nangyari sa loob ng gusaling ito. Parang isipin mo na lang na narinig mo yung balita. Yung pagbaha, lindol at radiation na sabay-sabay tumama sa lugar ninyo at lahat sinabihan na lumikas. Baka sila yung mga may-ari ng bahay ampunan. Mukhang may hindi maganda ang pakiramdam kaya gumawa sila ng maliit na higaan para sa kanya. Malamang dito siya natutulog. Mga tangke ba ng oxygen to? Marahil kinailangan nilang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa ilang mga pasyenteng sobrang kinakabahan. Ito yata ang pinaka-komportableng upuan. Mukhang pwede mo pang lakarin gamit ito. Conference room lang ang mga ito. Medyo madilim dito sa loob. Napansin ko na ang kwarto ng mga residente ay simpleng studio, may kama, maliit na kusina at 1 o 2 litrato sa dingding. May larawan ng pamilya, siguro nang nakatira dito kasama ang anak na babae o asawa. Baka dito sila galing. Hindi ako sigurado kung saan ito. Ito ay Bartagpon sa Portugal. Sige, siguradong hindi ito ang lugar nila. May mga litrato pa siya ng kung sino man ang tumuloy sa kwarto. Medyo walang laman ito. Siguro, parang shared space ito. Parang sala ito at may malit kang kusina doon. Pwede kang lumabas dito para makalanghap ng sariwang hangin sa courtyard. Nakalaki, no? Kwarto 11-06. Malaking gagamba yan dyan. Nakalabas din kami sa likod mula rito.
Wow, pati mga pasyente kailangan ilabas sa kanilang kwarto. May shared lounge na may kusina at maliit na lugar na labasan sa courtyard para sa sariwang hangin. Kahit ngayon na may mga sapot ng gagamba sa lahat ng dako, may isip mo pa rin na minsan naging buhay at puno ng mga boses ang lugar na ito. Oo, halos pareho lang talaga. Nang lumingon ako, naisip ko kung gaano kalaki ang lugar na ito. Paulit-ulit lang ang mga pasilyo, kwarto at bakuran. Napaisip ako kung hinati nila ang mga residente tulad ng lalaki sa unang palapag at babae sa ikalawa. Pero ngayon, puro bakanting pasilyo na lang, mga nakasaradong pinto at katahimikan. Sa tingin ko, dapat na tayong umakyat sa itaas ngayon. Medyo dumidilim na, kaya sa tingin ko, umakyat na tayo sa ikalawang palapag. Nakalock ang mga pintong yon. Baba, ano ba ang mga pintong ito? Sa tingin ko, ito ang ibang kwarto ng mga residente. Sigurado ako na ang ayos ng mga kwarto ay katulad din ng nasa unang palapag. Pero dito parang makakalabas tayo papunta sa korte. Sige, manatili ka lang. Ayokong mag-lock sa akin. Ang sarap sa wakas makahinga ng sariwang hangin. Oo, gaya ng inaasahan ko, halos pareho lang ang ayos dito. Siguro pinaghiwalay nila ang mga lalaki at babae. Sa tingin ko, ang mga lalaki ay sa unang palapag titira at ang ikalawang palapag naman ay para sa mga babae lang. Isa sa pinaka-emosyonal kong karanasan ang pag-explore sa bahay ampunan na yon. Bawat pasilyo, bawat bagay, bawat litrato, lahat ay may bigat ng mga buhay na biglang nahinto. Hindi lang ang kawalan ng tao sa gusali ang tumama sa akin, kundi pati ang naiwan na alaala. Ang pamilyang nagkahiwalay at ang katahimikan na sumunod pagkatapos ng sakuna. Iniisip ko pa rin ngayon ang mga taong minsang tinawag itong tahanan. At kung gaano kabilis mawala ang mga bagay na akala natin ay palagian sa isang iglap lang. Ito ay karanasang dadaling ko ng matagal. Maraming salamat sa panonood ng video hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ito, pakisubscribe at pindutin ang notification bell. Marami pang mga video na darating para sa Fukushima series at sana ay nag-enjoy kayo hanggang ngayon. Pero mahal ko kayo. Salamat sa inyong oras. Magkita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.